Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunubos na si Jesus, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang kaluluwang naalis na ang tangnikala ng kamangmangan, naalis na ang tangnikala ng kasalanan, siya ang bagong Israel, o aking na iniibig na mga kapatid. Kayo sa inyong mga kalagayan, o aking na iniibig na mga kapatid. Bakit bagong Israel ang taguri sa isang kaluluwa na nakakalagna sa pagkalipin, sapagkat taglay na nila ang karunungan nang siya nag-alis ng kanilang kamangmangan. Isang karunungang nagtulak sa kanila na magkaroon ng isang pananampalataya siyang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At mapalad ng isang ako, o aking na iniibig na mga kapatid, na nanatili siya sa karunungang makalangit, o aking na iniibig na mga kapatid. Subalit, likas sa tao, bagamat nakakalagna ang pagkalipin sa kanyang mga panyapak, bakit dumadating pa rin ang kahinaan ng isang laman? Dumadating pa rin ang paggawa ng kalikuan sa lipunan na ginagalawan. O aking na iniibig ng mga kapatid, sapagkat naroon pa rin, kulang pa rin ang pananalig, kulang pa rin ang pananampalataya at tiwala sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami sa tao ay ginagabayan ng sanglibutang ito. Marami pa rin sa mga tao ang ginagabayan na mga bagay na nakakaaliw sa kanyang mga pananaw. Kung kaya nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, naroon pa rin ang paglakad nila sa daang lihis, sa daan na pinakilala sa kanila ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, kayo na mga nag-aaral na sa loob ng patro ng diwa, ang lahat ng mga bagay na ito na dulot ng sanglibutan naway, mawala na at mawaldas na sa inyong mga pagkatao. Hindi kayo makakatakas sa alindog ng sanglibutan. Hindi kayo makakatakas sa mga tukso ng sanglibutan, aking mga iniibig, mga kapatid, sapagkat kayo ay nasalaman pa rin, o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga, ano ang wika sa Santong Kasulatan? Ang Kristo ay nagbata sa laman. At ito ay kanya na pagtagumpayan. Ito ngayon, ang ipinapaalam sa bawat isa sa inyo na kayo man ay magbata sa laman ng pakahulugan ay talikuran ang sanglibutan.
Katotohanan nga, maraming suliranin ang lipunan ng inyong ginagalawan. Maraming tiisin ang dumadating sa tao sapagkat ang tao ay kulang pa rin sa karunungang makalangit. Sumalit kayo, aking mga iniibig na mga kapatid. Marami ng pagsubok ang inyong napagtagumpayan. Hinog na kayo sa mga karanasan, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't walang dahilan na bumalik pa kayo sa pagkaalipin ng kamangmangan at kahinaan ng isang laman. Aking mga iniibig na mga kapatid. Patuloy kayong tatakbo sa palaruan ng buhay. Sapagkat kung ang buhay ay isang sugal, aking may iniibig ng mga kapatid, mananatili ba kayo na laging bigo? Mananatili ba kayo hindi nagtatagumpay? Hindi aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ang hangad ng isang apo ay pagtagumpayan niya at magtagumpay siya sa kanyang pinapangarap sa kanyang buhay. O aking mga iniibig na mga kapatid. Kung kayo man ay nangangarap, sabi ng marami, ang pangarap ay libreng ibinibigay sa tao. Subalit, o aking mga iniibig na mga kapatid, habang kayo nangangarap, laki pa nito ng mga mabubuting gawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon. O aking mga iniibig na mga kapatid, magpurit at magpasalamat lagi na. Sarapan ng dakilang Ama, sapagkat nariyan pa rin ang lakas sa inyo mga bisig. Nariyan pa rin na nadadama ninyo ang init ng araw. Magpasalamat kayo at magpasalamat kayo lagi na sa harapan ng dakilang Panginoon. Marami pang dagundong ang inyong maririnig sa sanglibutang ito. Marami pang tinig ng Panginoon ang inyong maririnig. Subalit huwag kayong manatiling bingi o aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat anumang mga bagay na kapagbibigay, tiisin sa buhay. Anumang bagay na kapagbibigay, hilahin at salagatit sa inyong mga buhay. Mga kapatid, manatili kayo sa kapayapaan at manatili kayo sa panalangin lagi na o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung nung dakong una, hindi kayo gumagawa sa pinag-uutos ng kaitasan, ito ang panahon o aking mga iniibig ng mga kapatid na maging matalimahin kayo at maging masunurin kayo sa mga utos at paalaala ng dakilang Panginoon. Sapagkat sino nakakaalam sa kinabukasan sa inyong buhay? Wala. Kung kaya nga ang inyong paghanda at ang inyong paghanda ay laging hinihingi sa inyo ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, magkaroon kayo ng karagdagang panahon sa inyong mga buhay na ang panalangin ay huwag mawala sa inyong paglalakbay sa mundong ito. Huwag mawala ang panalangin o aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ano ang wikas sa santong kasulatan? Ang daan na inyong tinatahak ay dinadaang malinis kung hindi isang daang puno-puno ng tinik, isang daang pakipot ng pakipot kung saan kinakailangan ang inyong pagtitiis, kinakailangan ang inyong pananampalatayang may gawa, pananampalatayang hindi pa suling-suling, kundi isang pananampalatayang tuwid sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang aking karagdagan, buksan ng santong kasulatan. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, 3:11 hanggang 13. Pakibasa. Ito po ang susulat, Pilipos 3,
11 hanggang 13. 11. Kung aking tanungin sa anumang paraan ang pagkabuhay ng mag-ibig sa mga patay. 12. Hindi sa ako'y nagtamuna o ako'y nalubos na. Hindi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko yaong itinabot naman sa akin ni Kristo. 13 at pamuli, mga kapatid, hindi ko pa inaari inabot. Tatapos isang bagay ang ginagawa ko. Na nililiwan ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Maliwanag o aking may niibig na mga kapatid. Ang karagdagang tinapay ng buhay. Naway, walang hadlang na sa inyong pagtupad ng mga tungkulin sa loob ng paturuan ng diwa. Sapagkat habang nariyan ang buhay sa inyong mga ako, patuloy kayo at pagpatuloy kayo ng nag-aaral at nag-aaral kayo sa sanglibutan ito. Kung kaya nga o aking mga iniibig na mga kapatid, walang tuldok ang pag-aaral. Walang tuldok ng pagtakbo hanggang sa abutin ninyo ang ninanais ng Ama na inyong maabot. Muli, iniiwan ko sa inyo ang kapayapaang nagmumula sa aking espiritu at ang kapayapaang nagmumula sa kaitasan naway ang samanagana at maghari sa inyong mga buong kakuan, sa inyong kapaligiran, sa inyong bansa at sa buong sandaigdigan. Paalam, paalam, paalam. Pablo, Apostol, paalam. Sumainyo ang pag-ibig at pag-asa na siyang laging sumusubaybay sa inyong mga kalooban ngayon at magpakailan pa. Sa umagang ito, mga minamahal kong mga anak, nasa inyo ang kaluwalhatian binibigay ng Panginoong Hesukristo upang kayo ay manatili sa kanyang pangalan, upang kayo ay magkaroon ng kabutihan sa inyong mga buhay. Tinatangkilik ninyo at namamalagi sa inyo ang banal na Espiritu Santo upang kayo magiging matapat sa inyong mga buhay. Marami na sa inyo na nagsasabing ang Diyos ay buhay. Ito ba kaya ay katotohanan sa inyong mga puso, damdamin at kalooban upang tunghayan ang pag-ibig ng Diyos na tunay? Magkaroon nawa kayo ng katotohanan sa inyong mga puso, isipan, damdamin at kalooban, sapagkat ang Diyos ay namamalagi sa inyong puso at buhay na walang hanggan. Binibigyan ninyo ang pagkakataon na ang banal na Espiritu Santo ay siyang nagbibigay sa inyo at nagpapatotoo kung paano ninyo tunghayan na ang Diyos ay sumasa inyo. Manatili nawa kayo sa kaliwanagan katotohanan upang ito'y inyong tunghayan na ang Diyos ay totoo at buhay na walang hanggan. Marami na sa inyo kung paano ninyo gampanan ang katotohanan na ipinagkakaloob sa inyo ng banal na Espiritu Santo. Manatili kayo at mamalagi sa katotohanan upang ito'y inyong gampanan, inyong isabuhay na ang pangalan ng Diyos ay iisa.
naririyan sa inyong mga puso, damdamin at kalooban na ang Diyos ay nagpapatotoo sa inyo sa araw-araw. Na ang lahat ng ito'y ipinapalagganap ng Panginoon kung paano ninyong gampanan at patunayan sa inyong mga buhay. Dahil napakasarap, mga minamahal kong mga anak, ang gumanap ng tungkulin sa harap ng Panginoon. Dahil ito ang inyong tinanggap na walang bayad. At ito rin ay inyong papalaganap ng salita ng Diyos ay tunay sa buong sanglibutan. Marami sa inyo ang gumaganap at ginagampanan ang pagpapatotoo sa Panginoon. At ito ang nagpapatunay sa inyo upang kayo ay maging matibay sa araw-araw ninyong ginagalawan sa buong sanglibutan. Dahil ang lahat ng ito'y binibigay na sa inyo. Kung paano ninyo tunghayan ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa cross. At iyan ang totoong matibay sa inyong buhay upang inyong ipalaganap ang pagpapatotoo na ang banal na Espiritu Santo ay siyang nagpapakaloob, nagbibigay ng kalooban sa inyong mga puso't damdamin. Nakikita ko sa bawat isa sa inyo ay tunay na mananampalataya sa harap ng Panginoon. Ngunit mayroon akong nakikita na paisa-isa na hindi isinasabuhay sa kanyang puso't damdamin at kalooban kung paano gampanan ng salita ng Diyos ay dapat isa buhay, isa puso, isa isip at isa damdamin. Sapagkat napakasarap mga anak na ang binibigyan at ginagabayan ng Panginoon ay laging buhay na ang salita ng Diyos ay namamalagi sa inyong mga puso't isip upang kayo'y gumalaw ng maayos at matahimik sa kanyang pangalan. Gayon pa man ay pinagkakaloob sa inyo ng lahat ng ito, siyang nagpapatotoo sa inyong puso, sa inyong kalooban, sa inyong isipan, at ang lahat ng ito'y tunay na nagpapahiwatig sa inyo upang kayo'y gumalaw ng malinis at pagpapatotoo sa kanyang pangalan. Dahil napakasarap na tumunghay na ang salita ng Panginoon ay dapat gampanan na may pag-ibig at isa puso ang lahat ng salita ng Ama ay namamalagi sa inyo sa araw-araw. Huwag ninyong ipagpapaliban ng salitang ito. Ipinapalagganap sa inyo upang tunghayan ang pagpapatotoo ng Panginoong Jesucristo sa pangalan ng Panginoon. Tunghayan ninyo sa Juan
3, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 11. Pakibasa. Ito po ang nasusulat sa 1, 3, 10 hanggang 11 po. 10, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ikaw ang guro sa Israel at hindi mo naunawaan ang mga bagay nito. 11 ang mamulit. Katotohanan sinasabi sa iyo. Ang nalalaman namin ay sinasalita namin. Ang ating nakita ay pinatotohanan namin at hindi ninyo tinanggap ang aming katotohanan. Pasalamat kayo. Nang lahat ng ito, tunghayan ninyo sa mga banal na kasulatan upang kayo ay mamalagi na may banal na nagsasabi sa inyo, sapagkat namangalagi sa inyo ang Espiritu ng katotohanan upang ito'y ibunyag sa inyong lahat na tunay. Kayo ay may damdaming malinis at nagpapatutuo sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at ang Banal na Espiritu Santo. Maghari nawa sa inyong lahat ang pag-ibig at pag-asa ngayon at magpakailanman. Paalam sa inyo. Ako si Apostol Juan Bautista Agios. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang ibinabati sa bawat isa mula ngayon at laging. Tunay nga sa inyong pagpapatuloy ang biyaya ng kaitaasan ay lagi nang sumasa inyo sapagkat ang tungkulin ipinagkaloob ay tunay ngang inyong ginagampanan at inyong itong isinagawa. Sa inyong pagpapatuloy, tumitibay ang inyong pananampalataya sapagkat sa paturoang ito, natutuklasan ninyo ang buong katotohanan. Katotohanan na hindi na kinakailangan pa ang pagpapatunay o mga senyales na kinakailangan ng isang mag-aaral. Kayo'y tinuturuan. Kayo'y nag-aaral sa paturuan ng diwa. Dito ninyo natagpuan ang lahat ng mga bagay na hindi ninyo nauunawaan. Subalit, sa banay-banay ninyong pag-aaral, unti-unti ninyo itong natutuklasan at unti-unti ninyo itong isinasapuso. Ang lahat ng mga salitang ipinagkakaloob ay tunay ngang mahalaga sa buhay sa tao dito sa kapatagan ng lupa. Sapagkat ito ang magtuturo, ito ang magpapalinang ng inyong mga kaakuan upang sa gayon matutunan ninyo kung ano ang ninanais at nilalayon ng dakilang Panginoon sa bawat isang tinuturuan upang magpatuloy
at upang lumago at upang sa kabilang pagkakataon, kayo ang magbibigay ng turo sa mga mag-aaral na nag-aadhika rin, matutunan kung ano ang tunay na sa kanila ay nararapat na gampanan sapagkat pinili ng dakilang Panginoon ang mga mag-aaral na tunay nga nagaganap ng kanyang tungkulin at hindi lilimot sa kanyang sinumpaang buhat pa nung una. Mapalad ang bawat isa na lagi nang nakaririnig ng mga paalala ng mga espiritu na tunay ngang gumagabay sa bawat isa. Mapalad ang bawat isang nakikinig at isinasapuso ang lahat ng paalala sapagkat ang tao ay lagi nang nakalilimot at lagi nang may mga binibigay na mga kadahilanan upang sa gayon maisagawa niya ang kanyang sariling layunin. Kayo na lagi nang naririto at pumaparito sa piging ng dakilang Panginoon ay tunay ngang kinalulugdan at tunay ngang binibigyan ng pagkakataon upang sa gayon kayo ay magyayaan ng dakilang Panginoon na sa inyong paglalakbay dito sa kapatagan ng lupa ay hindi kayo maligaw. Maingay ang kapaligiran, subalit niyuyungyungan kayo ng liwanag ng kaitaasan sapagkat kayo lamang ang nakatagpo. Kayo lamang ang nakakita kung papaano kahalaga ang inyong mga espiritu na tunay ngang binibigyan ng pagkain at hindi ito kinalilimutan sapagkat alam ninyo na sa pagdating ng panahon, ang inyong mga espiritu ang tunay ngang magsusulit sa harapan ng dakilang Panginoon. Ang pananampalatayang may gawa ay tunay ngang mahalaga. Subalit huwag kayong gumawa ng walang kabuluhan kung ito ay sa panglaman. Subalit magbigay kayo ng panalangin sa dakilang Panginoon na dinggin ito na mayroong malinis na puso sapagkat hindi lahat ng panalangin ay tunay ngang naririnig sapagkat ang panalangin ay kinakailangan nasa sa puso at hindi lamang sa salita. Dinggin ng bawat isa ang lahat ng aralin. Pagtiisan ninyo ang lahat ng salita sapagkat ang Diyos ang makapagliligtas sa bawat isang espiritu na tunay ngang nag-aadhika na siya'y makarating sa harapan ng dakilang Panginoon. Huwag ninyong limutin ang lahat na inyong natutunan sa ingay ng sanlibutan.
limutin ang lahat ng mga bagay na nakikita ng inyong mga mata sapagkat ito ang nagbibigay lambong sa bawat isa. Kaya nga't laging pinaaalala sa bawat isa na kayo ay manatili kumapit sa puno ng ubas. Ang Diyos ay tunay ngang nagbibigay ng panahon upang kayo'y mag-aral, upang kayo'y matuto, at upang kayo'y umunlad sa inyong mga kaakuan. Magsisi ang bawat isa. Huwag ninyong limutin ang lahat ng mga nangyari ng buhat pa nung una. Sapagkat ito ang karugtong ng kahapon at duduktungan pa ito ng lalo pang higit sa kinabukasan. Tunay nga, ang pag-aaral ay walang katapusan. Kayo ay tunay ngang binibiyayaan, ginigiyahan ng dakilang Panginoon upang sa gayon huwag kayong maligaw sa inyong paglalakbay. Matinik man ito at makipot, subalit ang pagtitiis ay naririyan upang kayo'y magtagumpay. Kayo na naturuan, huwag ninyong limutin na kayo ay tunay ngang maglilinis at tunay ngang kayo'y pinababanal sa inyong mga pag-aaral. Ang Diyos ay hindi nakalilimot. Maliit man ang inyong ginagawa sa inyong kapwa. Ang sabi niya, maliit man na ginawa mo sa iyong kapwa, ito ay ginawa mo para sa atin. Kaya nga, ang lahat ng paalala, huwag ninyong limutin. Dinggin ninyo ang lahat ng salita. Pakinggang maigi at isa puso. Ang lahat ay makaliligtas sapagkat ito ang layunin ng dakilang Panginoon sa bawat isa. Na kayo sa inyong pag-aaral ay tunay ngang makarating sa kanyang harapan na mayroong kalinisan at mayroong kabanalan. Gumawa kayo ng mabubuting gawa na mayroong pag-ibig, na mayroong pagtitiis, na mayroong kababaang loob. At kayo sa tunay ngang pag-aaral na ito, dito kayo susulong sapagkat ang Diyos, siya ang kaligtasan ng bawat isang espiritu. Ito lamang ang aking bahagi. At muli, ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan ay lagi nang sumainyo mula ngayon at magpasawalang hanggan. Paalam. Pag-ibig, kapayapaan, at ang banal na kaluwalhatian ng dakilang Ama, ang siyang ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa na patuloy na ginagampanan ng kanilang mga tungkulin
sa harapan ng dakilang Panginoong Jesucristo, ngayon at magpakailan paman. Katotohanan ang aking sasabihin sa bawat isa. Ninanais ng inyong mga espiritu na makarating kung saan dumuon ang dakilang Panginoong Yesus. At ito ang dakilang layunin ng inyong mga espiritu. Ito ang tinapay ng buhay na ipinagkahalo sa lahat at bawat isa. Upang ipaalala ng kaitaasan, upang ang bawat pagkakataon na sa inyo ay binahagi ng kaitaasan ay hindi masayang sa inyong harapan. Upang ang bawat salita, mga katotohanan, na ipinagkakaloob ng dakilang Ama sa pamamagitan ng mga banal na espiritu, mga aliw, ay tumimo sa bawat isa. Sapagkat aking mga iniibig na mga kapatid, maraming sa mga mag-aaral ang nag-aaral, subalit nagkakaroon ng pagkalimot sa kanilang mga sarili. Naaaliw sa sanglibutan na ito. Nagkakaroon ng mga bagay, ng mga gawa na hindi karapat-dapat sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat hindi buo sa kanilang mga kaisipan ng dami at kalooban na ang mga salitang ipinagkakaloob sa bawat isa. Ito ang tunay at karapat-dapat sa harapan ng lambanan ng dakilang Panginoon. At sa papaano, kaparaanan, kayo mga nagtatagumpay aking mga iniibig na mga kapatid. Nasa anong kalagayan ng aking mga iniibig? Ano ang kinakailangan gawin ng isang ako upang kayo ay makadoon kung saan dumuon ang dakilang Panginoon? Sapagkat hindi kayo makararating sa harapan ng dakilang Ama kung hindi sa pamamagitan ng mga salita, mga turo at halimbawa na ipinagkaloob ng dakilang Panginoong Yesus. Ito ang kinakailangang pagtiisan. Bakahin ang bawat isa. Pag-aralan at mahalagahan. Ito ang kinakailangang gawin ng aking mga iniibig na mga kapatid. Sa paunti-unting pag-aaral, ayon sa Espiritu, ay unti-unti niyong mauunawaan na ang bawat hakbangin ng inyong mga paa, kinakailangan ito ay naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Tumingin kayo sa inyong harapan. Tignan ninyo kung paano kayo makararating sa liwanag na nasa inyong harapan. Sapagkat ang daan ay tinuro na ng dakilang Panginoon. Isinabuhay, isinagawa sa kanyang kapanahunan. Ano na lamang ang kailangan gawin ng aking mga iniibig ng mga kapatid? Ito ay inyong pagsumikapan. Gawin ng naaayon sa banal na katuwiran ng dakilang Panginoon. Gawin ninyong karapat-dapat kayo sa kaharian ng dakilang Panginoon.
Gawin ninyong kayo ay karapat-dapat na maging kanyang kaalagad, aking mga minamahal ng mga kapatid. At sa bawat isang naririto at ipinagkakaloob ang kanilang mga sarili, naway ang inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban. Ito ay naaayon. Ang inyong mga layunin ay patungo sa dakilang Panginoon. At ang bawat hadlang na sumasagabal sa isang ako upang kayo ay hindi makarating, makasunod sa harapan, sa likuran ng dakilang Panginoon. Alis ninyo ang mga bagay na ito. Unti-unti ninyong iwaksi ang mga kaisipan na iyan. Unti-unti ninyong pigilan ang inyong mga sarili sa mga kasalanan na ginagawa ng inyong mga laman. At sa unti-unting pag-aaral, aking mga individu, ng mga kapatid, ay makikita ninyo ang katagumpayan, ang pagsusumikap, ang paikibaka ng bawat isa. At kayo ay pagkakalooban ng dakilang Ama. Bibigyan kayo ng kalakasan, ng kapayapaan. Ipapadama sa inyo ang dakilang pag-ibig, sapagkat ito ang batas na siyang ipinagkakaloob at ipinaiintindi sa lahat at bawat isa kung ano ang inyong ginawa ay siyang inyong aanihin, aking mga iniintindi ng mga kapatid. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, naway ang bawat pagkakataon sa inyo ay binahagi ng kaitaasan. Mga bagay na inyong mga nasimula na naaayon sa Espiritu. Naway ito'y inyong may pagpatuloy. Sa pagpapatuloy ng pag-aaral, ang kaitaasan ay laging handa upang kayo ay bigyan ng karapat-dapat sa lahat at bawat isa upang kayo ay makarating sa kinaroroonan ng dakilang Panginoon. Ito ang bahagi na sa inyo ay palaging ipinapaalala. Binibigyang diin aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat ang tao ay nakalilimot sa kanyang sarili kapag nandiyan ang mga bagay ayon sa laman. Kapagkat kung ang mga bagay na ito ang siyang mga pagbibigay ng ligaya, ay nagkakaroon ng pagdadalawang isip ng pag-aanlangan ang isang ako. Sapagkat hindi kayo makapaglilingkod sa dalawang Diyos, aking mga iniibig na mga kapatid. Sapagkat iiwanan ninyo ang isa, at ang isa ay inyong iibigin. Ito ang katotohanan na sa inyo ay pinibigay aking mga iniibig ng mga kapatid. Kung magkagayon, ang kalayaan ng bawat isa upang pumili kung saan kayo patututo, kung ano ang katagumpayan na inyong kinakailangan gawin. Ito bagay katagumpayan ayon sa laman o katagumpayan ayon sa Espiritu. Aking mga minamahal na mga kapatid, sa isang pag-aaral, nalalaman na ng bawat isa kung ano ang kinakailangan gawin. Ang kinakailangan na lamang ng aking mga iniibig na mga kapatid. Kayo ay manatili na nakakapit sa tunay na puro ng ubas. Sanayin ng aking mga iniibig na mga kapatid ang kanilang mga sarili na gumawa na naaayon sa harapan ng dambana ng dakilang Panginoon. Muli, ito ang pinagkakaloob sa lahat at bawat isa at maghari ang kapayapaan, ang pag-ibig, at ipinagkakaloob sa lahat at bawat isa ang isang lakas at liwanag na siyang gagabay sa inyong paglalakbay dito sa sanglibutan na ito.
ang inyong tagapagturo, Miguel Arcangel. Paalam. Sumayo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa bawat isa, mula ngayon at lagi na. Minsan pa, mga iniibig na mga kapatid, ang salita ng Diyos ay dumarating sa bawat isa upang kayo na naririto ay magkaroon ng isang pagkaing tunay na makapagpapaginhawa ng lahat ng iyong kapighatian. At kayo na naririto, o aking mga iniibig na mga kapatid, anong uri ba ng paghahanda ang inyong ginawa bago kayo dumulog sa dambana ng dakilang Panginoon? Tunay nga bang pinaghahandaan ng bawat isa ang bahaging ito na kung saan minsan pa ay humaharap ang bawat isa na kinakailangang malinis at dalisay sa harapan ng dakilang Panginoon? Mga iniibig na mga kapatid, hari nawa ang buhay na yan na sa inyo'y binigay ng dakilang Panginoon ay tunay niyong pahalagahan. Hindi lamang upang ang inyong katawang laman ay mabuhay ng may kalusugan, may kasaganahan, kundi inyong naisin na ang bahaging ito ng pagkakataon na sa inyo'y ibinigay, ang bawat isa ay naising maging instrumento ng dakilang Panginoon upang magkaroon ng katuparan ang kanyang mga banal na layunin sa bawat kaluluwang nangangailangan. Isa kayo sa mga kaluluwang yan, o aking mga iniibig na mga kapatid. Bagamat kayo'y tinuturuan na inyong makilala ng higit ang dakilang Panginoon, subalit ang kagalingan ng bawat karamdaman, kasama kayo sa dito ay nangangailangan. Subalit kung ang bawat isa ay kanyang itinatalaga na magaling, mula sa mga karamdamang yaon, mapalad ang aking iniibig kung magkagayon. Subalit sino nga ba ang dumudulog sa tambana ng dakilang Panginoon na hindi humihingi ng awa, kundi ng pagpapasalamat? Sino nga ba sa inyo ang laging humingi ng kanyang awa upang ang bawat hadlang sa kanyang buhay ay mawala? Mga iniibig na mga kapatid, ang buhay sa laman ay kakambal ng maraming pag-aaral. At ang bawat pag-aaral na yan ay nakikilala ng karamihan na malaking hadlang tungo doon sa kanyang niyanasan na buhay sa sanglibutang ito. Subalit sa harapan ng dakilang Panginoon, ang lahat ng iyan ay kanyang ibinibigay sa bawat isa upang inyong matutunan na kayo bilang nilalang sa sanglibutang ito, sa kapanahunang ito'y naroroon ang isang uri ng pag-aaral na dapat na matutunan ng bawat isa. Kaya't kayo'y pinagsama-sama sa kalipunang ito upang ang bawat isa ay mag-aralan,
upang ang bawat isa ay mga tuto, upang ang bawat isa ay tunay na makaalam na ang kanyang sarili ay hindi lamang nabubunsod para sa kanya, kundi lalo tigit, una sa dakilang Panginoon sa kanyang kalooban, ikalawa sa inyong kapwa upang inyong mga sarili inyong ipaglingkod, sapagkat ito ang bahagi na kinakailangan niyong matutunan. Subalit naririto ang karamihan na naroroon pa rin ang kanyang sarili, ang kanyang inaalaga, upang ang bahagi ng kanyang mga bagay na hindi gusto ay kanyang maalis sa kanyang harapan. Subalit minanasa ba ng karamihan o aking mga iniibig na mga kapatid, na ang kanyang sarili ay tunay na mayandog sa harapan ng dakilang Panginoon. Narito, ang bawat aral na dumarating sa kanyang buhay ay tunay niyang inuunawa. Nang upang sa gayon, kung ang mga bagay na yan, makita niya ang kabutihan at bawat kadahilan ng tunay na gagamitin niya ang katalinuhang sa kanya ibinigay ng dakilang Panginoon upang ang mga bagay na yan ay kanyang mapagtagumpayan. At di nga niya aalintanin ang mga bagay ayon sa laman, sapagkat kanyang nalalaman sa kapangyarihan ng dakilang Panginoon, ang bawat buhay ay may pasimula. At ang hangganan o aking mga iniibig na mga kapatid, ang dakilang Panginoon lamang ang makapagtatalaga ayon sa kanyang batas, na marahil sa bawat isa ay di pa nga tunay na nauunawaan. Sapagkat katotohanan ng kaisipan ng dakilang Panginoon ay malayo sa kaisipan ng kanyang mga nilalang. Subalit narito ang Panginoon na nagtiyataga upang kanyang maipakilala. Unti-unti ang kanyang layunin na baka sakali sa kanyang mga iniibig ito ay kanilang tunay na ibigin. Na sila ay mga tuto mula sa mga pagtitiis na kanilang nadarama. Na ang mga bagay na ito ay kanilang makita ang tunay na kadahilanan na kung papaano ang paghihirap ng isang laman, narito ang isang espiritu tunay na nagkakaroon ng katagumpayan. Lalong-lalo na kung nauunawaan ng isang ako ang mga kadahilanan ng mga bagay na dumarating at narito tinatanggap niya ng buong puso at kaluluwa. At ang pagtanggap na yan o aking mga iniibig na mga kapatid ay naroon ng isang pag-aaral na tinutungo na kanyang nililinis ang kanyang mga sarili sapagkat sa pamamagitan din naman ng mga maling gawa mula sa nakaraan, narito ang mga bagay na yan ay kanyang itinutuwid sa kapanahunang kung saan ang kanyang kaunawan ay naroon na sa hustong gulang. Ang inyo bang mga kaunawaan o aking mga iniibig na mga kapatid ay naroon na baga sa hustong gulang na kung saan ninyo nang matatanggap ang lahat ng mga bagay ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Ang inyo bagang mga puso ay hindi na nga humihingi ng mga bagay na biyaya ayon sa laman, sapagkat kayo nga ay tunay na nagtanim din naman ng ayon sa laman. Ayon sa sanglibutang ito, sapagkat ito ang katotohanan sa karamihan ng mga nilalang. Ang biyayang kanilang hinahanap sa katotohanan ay ang biyaya ng kasaganahan sa pamumuhay na sa kanila ay ibinigay. Mga iniibig na mga kapatid, huwag niyong tularan ang bahaging yan, kundi sa mga bagay na inyong hinaharap sa buhay na iyan. Ilagay niyo sa inyong unahan ang layunin ng dakilang Panginoon. Iligay niyo ang inyong mga sarili sa tunay na paggawa, sa tunay na layunin ng kawang gawa na kung saan ang kabanalan
patungo doon sa kunlaran ng isang espiritu. Ito ang inyo nawang magawa sa inyong mga buhay. Sapagkat ang paggawa ayon sa kalooban ng dakilang Panginoon na siyang hinahanap sa bawat isa, na kung papaano kayo sa inyong mga sarili ay di nyo inaangkin. Ang inyong buhay kung dito ay tinatalaga nyo ayon sa layunin ng dakilang Panginoon. Na kayo ay maging kaisa ng inyong mga kapwa, na ang bahaging banal na mayroon kayo, ito ang tunay niyong maihatid sa bawat isa. Kaya nga't kayo'y magtipon o aking mga iniibig na mga kapatid, ng mga karunungang may kabanalan, ng mga karunungang tunay na makapagliligtas ng bawat kaluluwa. Sapagkat kung ang isang kaluluwa ay mabigyan ng isang kaliwanagan, ano ang kadahilanan sa kaluluwang yan na hindi gumanap nang naayon din naman sa liwanag na kanyang nakita? Subalit ang karunungan ng aking mga iniibig na mga kapatid, sa katotohanan ay isang paglilinaw, subalit hindi pa ito ang tunay na kabuuan. Sapagkat ang bawat paggawa na naroon ng tunay na pananampalataya, ito ang hahanapin sa bawat isa. Kaya't huwag kayong tumigil sa paghahanap ng mga bagay na kayamanan ayon sa Espiritu. Subalit ang mga bagay na yan o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na inyong ingatan at sikapin, na ito ay ibigay sa bawat isa. Sapagkat anumang bagay na mabuti na inyong inaakala't karapat-dapat ayon sa kalinisan ng inyong mga puso, ano nga ba ang magiging kamalian mula sa mga bagay na yan? Kaya't bumabalik lagi na ang pag-aaral doon sa kano ang ilalaman ng inyong kabuuan, sapagkat naroroon makikita ang tunay na yaman ng bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, maging matalino kayo sa buhay na yan na sa inyo'y ibinibigay, na inyong hanapin lagi na ang kaluguran ng dakilang Panginoon. Huwag ngang laging ang kaluguran ng inyong mga puso, nang ayon sa inyong mga buhay, kundi sa pamamagitan ng banal na layuning yan o aking mga iniibig na mga kapatid. Kung ito ay inyong matutunan, ano nga ba ang kapighatian na tinatawag ng tao sa buhay na yan? Ano nga ba ang suliranin na inyong tinatawag na sa inyo'y ibinibigay? Ang lahat ng yan o aking mga iniibig na mga kapatid, tunay na di ninyo makikita, sapagkat ang inyong nakikita ay isang anyo ng isang mag-aaral, ng isang anyo ng kabanggagawa ng dakilang Panginoon, na ang kanyang sarili ay nabubuo lamang sa kung ano ang nararapat niyang magawa upang ang kalooban ng dakilang Panginoon ay maganap. Nawa ang bahaging ito o aking mga iniibig na mga kapatid ay ininang naiisa buhay upang ang bawat kapaguran ng bawat kaisipan, ang kabigatan ng bawat puso na nararamdaman, ang lahat ng yan sa awa at pananampalataya sa dakilang Panginoon ay mailapat sa bawat isa sa inyo. At ito ang sa inyo'y aking minsan pa ay iiwan, upang sa inyong pamumuhay kayo'y makapagpatuloy nang naroroon sa daan na inyong nilalakaran patungo sa dakilang Panginoon. At hari nawa, hindi na nga kakitaan ng bawat isa na dumilinga-linga sa kanyang kaliwa o sa kanan, ni bumabalik sa kanyang likuran.
kundi naririto na ang isang tunay na pananampalataya at pag-asang kanyang tinutungo lamang ang daan na matuwid sa kanyang harapan. At hanggang dito ako, at minsan pa ang pag-ibig at ang kapayapaan ang siyang aking iiwan sa bawat isa mula ngayon at lagi na. Ang inyong kapatid sa isang Panginoon, Pedro, Apostol, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang aking binabati sa bawat isa ngayon at magpakailan pa man. Katotohanan nga aking mga iniibig na sa bawat pusong nahahapo ang karunungan ng Panginoon ang kinakailangang manaig upang maging sandigan ng isang kaluluwa na nangangailangan ng pagsamo ng kanyang espiritu. Na ang bahagi na sa kanya itinanim ng kaitaasan, magiging sukatan ng kanyang karunungang taglay upang ang pananampalatayang nariyan sa kanyang puso ay higit na magningning, higit na magkaroon ng kalakasan, upang kung anuman ang dumapo sa kanyang palad na nagbibigay darang sa kanyang laman at sa kanyang espiritu, ay maging buo ang kanyang liwanag, sapagkat nalalaman niyang lahat ay ayon sa pag-aaral na sa kanya ay pinagkaloob ng dakilang Panginoon. Sapagkat sino nga ang tumatangis kung ang bawat isa ay nakakaalam ng kalihiman ng dakilang Panginoon? Sino ang magtatalong sira? Sino ang aalis sa tamang daan? Kung ang bahagi ng Panginoon ay patuloy at patuloy sa inyong inilalagak sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyong dakila. Sapagkat aking mga iniibig, ang paglilingkod sa Ama ay hindi lamang doon sa mga nakikinig. Kung hindi ito'y kinakailangang galawan ng inyong mga sarili upang lubusan ninyong maunawaan ang layunin ng Panginoon sa inyong mga buhay. Sapagkat maraming pagkakataong kayo'y tumatalikod, ngunit ang kanyang salita ay nananatiling buo at matatag. At kung ang bahaging ito ang sa inyo ipinapakita, hindi baga nararapat din na kung kayo'y tinawag, ay manumbalik ang inyong mga pusong gumagawa at sakdal sa harapan ng dakilang Ama. Sapagkat anong mayroon ng sanglibutan ito upang kayo'y mapiringan ng katotohanan sa harapan ng dakilang Panginoon? Anong kalakasang mayroon ng bawat bahaging nararamdaman ng inyong mga sarili upang hindi ninyo mapagtanto ng lahat ng bagay ay magdudulot lamang ng kahinaan sa inyong mga sarili, maliban ang manatili sa inyo ay ang kapangyarihan at karunungan ng dakilang Ama. Kaya't aking mga iniibig, kung ang Panginoon ang kapahingahan ng inyong mga espiritu, naway ang inyong mga sarili pumarito, makibahagi sa kanyang piging,
at ang inyong mga sarili puspos ng pag-unawa na tinatanggap ang bahagi ng Panginoon sa inyong mga buhay. Na walang pagpipingkian sa inyong isip at sa inyong damdamin. Kung hindi nananatili sa inyo ang kanyang kalakasan, na kaagapay ng bawat bahagi na inyong ginagalawan, ang Panginoon ang siyang nananatiling nag-iisang dakila sa inyong mga buhay. Kaya taking mga inibig, kung ang lahat ng ito'y pinapakilala sa inyo ng kaitaasan, naway matutunan ninyong manatiling gumagawa sa harapan ng dakilang Panginoon. Sapagkat walang higit na magdudulot sa inyo at magdadala sa inyo sa matuwid na daan maliban kayo ay matutong tanggapin sa inyong mga sarili ng salita ng Panginoon, ang kanyang kabuuan, ang kanyang pagkadiyos. Ang kinakailangang sandigan ng inyong mga espiritu. Kaya't kayo'y gumawa, hindi ayon sa laman. Kung hindi kayo'y magsipaggawa ayon sa Espiritu. At ang ayon sa Espiritu ay nagtatanggal ng piring sa kanyang mata. Sapagkat nakikita ng kanyang kabuuan na ang lahat ng bagay ng pagkakalikha ng dakilang Panginoon ay ayon sa kanyang batas. At ang bahaging nagtatali sa isang ako sa sanglibutang ito sa kanyang damdamin. Tanging ang kanyang paglilingkod sa dakilang Ama ang magpapalaya sa kanya. Kaya't dito ko iiwan ang mapalad na pag-aaral sa umagang ito. At naway ang kaluwalhatian ng dakilang Panginoon ang sa inyo'y manatili ngayon at magpakailanpaman. Paalam ang inyong kapatid sa isang pag-aaral. Juan Evangelista. Sumainyong pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na inaaralan ng salita ng Diyos. Tunay, ano nga bang layunin na sa inyo ibinibigay sa bawat pag-aaral? Na ang tao ay hindi lamang makakita ng mga bagay na mabuti at mainam. Dapat niya ring matagpuan ang bahagi na karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Nakita niyo ba kung gaano kainam ang inyong natatagpuan na? Pero alin dito ang tatawaging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Ito naman ang sa inyo'y tinuturo ayon sa Espiritu. Sapagkat marami talagang bagay na kaiga-igaya na natagtatagpuan ng bawat isa kahit ito'y nasa kaanyuan pa na natatanganan ng inyong palad o pumapasok sa inyong kaisipan, damdamin at kalooban. Ano ang lahat ng ito? Bahagi ng paglilinang ng tinatawag niyong karunungan o katalinuhan na mayroon ng bawat isa. Lahat ng ito ay mahalaga sapagkat lahat ng ito ay bubuo ng isang pagkatao na tatawaging karapat-dapat at di karapat-dapat. Pero sa pag-aaral sa paaralan ng Espiritismo, anong nilalayo ng Panginoon? Bakit ang bawat isa ay dinala dito upang mabuo niya ang isang pagkatao ayon sa Espiritu? Makakabuo ba kayo ng pagkatao ayon sa Espiritu kung wala kayo sa paaralan ng Panginoon? Makikilala niyo ba ang tunay niyong ako kung hindi kayo paparoon sa kanyang paaralan at makikipag-aral sa tunay na karunungan?
Hayag sa inyo ang isang katotohanan na marahil sa iba ay hindi pa. Nauunawaan nyo na ang kalaliman ng karunungan ng Diyos na maaaring sa iba ay hindi pa. Pero hindi mangangahulugan na magiging iba kayo sa iba na hindi nakakakilala kung sa gitna ng inyong pagkaalam, hindi naman kayo tumatalima. Talastasin niyo ang aking sinasabi sa bawat isa. Bakit nga ba kayo inilagay sa paralan? Bakit nga ba kayo binigyan ng buhay at pagkakataon upang dito ay manirahan? Ano ang nilalayo ng Diyos sa bawat isa na naririto? Nakita niyo ang kalagayan ng sanglibutan kung paano ang bawat isa sa inyo ay gumagalaw ayon sa kanyang ibig, ayon sa ninanasa ng kanyang puso. Narito, kayo'y nasa paralan ng espiritismo, tinuturuan limang kayo kumilala. Ano naman ang kalooban ng Diyos? Nagkakaroon ba kayo ng kaisahan? Ang kalooban ba ng tao at ng Diyos ay magkaisa? Ito ba'y nagkakaroon ng iisang patutunguhan? Kaya nga sa larangan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, lagi nang binabanggit sa bawat isa sa inyo, anumang bagay na meron kayong natagpuan sa sanglibutang ito na mainam, tunay, ito ay mabuti. Ngunit ninanasa ng Diyos na higit pa sa mabuting nararamdaman nyo at natagpuan nyo rito, ay matagpuan nyo lalo na sa kanyang bayan, sapagkat ito ang tunay na lugar kung saan ang bawat isa ay makikisa. Kaya nga kahit sa panahon ng Panginoon, kung nasaan ang isang Nicodemus ay nakikipagtalastasan ng karunungan sa isang Jesus, anong sinasabi ng isang Jesus? Ang anumang bagay na kanyang nakita sa kaitaasan, bagamat ibig niyang sabihin sa bawat isa, sino nga ba sa inyo ang maniniwala? Maniniwala nga ba kayo, aking mga iniibig? Kung isasalarawan sa inyong harapan kung anong mayroon sa bayan ng Panginoon? Maunawaan niyo ba kung anong uri ng karunungan na hinahanap na dapat taglayin ng isang ako? At kung pinag-uusapan ay ang kalinisan, naunawaan niyo ba kung gaano o anong uri ng kalinisan ang hahanapin sa bawat isa? Higit pa to sa damit na inyong sinusuot na tinatawag niyong maputi. Higit pa to sa ginagawa niyong paglilinis ng inyong mga laman. Higit pa to sa mga bagay na inilalagay ninyo upang tawagin kayong mainam ng inyong kapwa. Sapagkat ang ilalagay niyo sa inyong sarili ay ang buhay ng sarili niyong espiritu na ang kanyang liwanag ay magningning, maging tulad ba sa isang ilawan. Na kahit saan mo siya ilagay, nandoon ang kanyang liwanag, kayang tumanglaw ng kahit anong uri ng espiritu. Kaya magbigay ng liwanag kahit sa ang lugar mo man siya ilagay. Pero sino ang nakakakilala sa kanyang espiritu na siya ay liwanag? Kung lagi lamang yung nakikita ang inyong kaanyuan ayon sa laman. Kayo aking mga iniibig, na lumipas ng maraming panahon sa sanglibutang ito, makailang beses na ba kayong humarap sa isang salamin? Nakita ninyo ang inyong kaanyuan mula sa pagiging bata. Ngayon, nandito na kayo sa tinatawag na katandaan. Nakita niyo ang pagbabagong yan. Nagbibigay ba ito sa inyo ng liwanag? Ito ba yung liwanag na sinasabi? Ngunit ang tunay na liwanag ay pumaparoon sa isang espiritu. At sino nakakakita ng tunay na liwanag? Ang isa ding espiritu. Kaya nga, bagamat ninanasang isalarawan sa bawat isa, ang kagandahan ng bayan ng Panginoon. Pero sino ang makakamasid nito? Kung hindi nyo rin lilinangin ang kaangkinan ng sarili nyong espiritu. Kaya nga bawat patutuo ay sinasabi sa bawat isa, doon din sa mga nakakaroon ng pagkakataon na sila ay maging saksi. Sapagkat tangi ang nagiging saksi lamang sa harapan ng Diyos ang makakapagpatutuo ng mga bagay na buhat sa kaitaasan at ito ang ininanasang maibigay sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, handa nga ba kayo na ibigay ang inyong sarili upang ang pag-aaral ayon sa Espiritu ay magkaroon ng katuparan sa inyong pagkatao? Sapagkat kung lagi na ang pagmamasdan ninyo ay ang gawi ng sanglibutan,
ang ginagalaw ng inyong kapwa. At lagi niyong nararamdaman kung ano lang ang inyong ibig. Mangangahulugan ba mararamdaman niyo ang Diyos? Tanungin ninyo ang inyong mga sariling pagkatao. Sapagkat bawat isa na nakatuklas ang layunin ng Diyos o ang ayon sa kalooban ng Diyos, tunay, nagbigay sila ng panahon mula sa kanilang sarili na talikuran ang sanglibutan. Ito yung sinasabi ng isang apostol Pablo, nililimot niya ang nakaraan at tinutungo ang hinaharap. Ano ang kinabukasan sa inyong akala? Paano nyo tinatanaw ang isang kinabukasan, aking mga iniibig? Lalo na kayo na ang inyong mga buhok ay may kulay na mga panahon ay nagpatong na sa inyo. Paano nyo tinatanaw ang kinabukasan? Kaya nga, sa bahaging yan, bagamat ninanasa ng kaitaasan, lagi nang ipakilala sa bawat isa, ito ang bayan ng Panginoon. Nandoon siya sa lugar kung saan nandoon ang iisang Diyos, na ninanasa ng Panginoon na kayo din ay makaparoon. Ngunit hindi ito magkakaroon ng katuparan kung lagi na ang kinabukasang pinaghahandaan ninyo ay nandito lang sa sanglibutan. Nakita niyo ba, aking mga iniibig, kahit ang sanglibutan nagsasabi siya man ay mayroong isang kinabukasan dapat niyong paghandaan. Hindi ba kayo nagkukumahog dahil diyan? Ito ang kadahilanan, aking mga iniibig, kung bakit ang isang apostol Pablo ay nagwika ng gayon, upang maunawaan ng tao anumang bagay na pinagsisikapan niyang tipunin sa sanglibutan. Maging ito man ay kasalukuyan, maging ito man ay pangkinabukasan, lahat ng yan ay inyong iiwan. Pero ang nagtitipon sa bahagi ng kanyang espiritu, lagi na nagtitipon para sa kinabukasan, sapagkat ito ang bahagi na tutunguhin ng bawat isa, hindi kayo makakatakas sa kalagayang gayon. Siyasatin ninyo ang inyong mga puso. Gano'n na nga ba kalaking yaman ang inyong natagpuan ayon sa espiritu na madadala ninyo sa inyong paglalakbay. Ito kasi ang tunay na kinabukasan. Bahagi ng sa inyo itinuturo ay ang paglinang ng inyong mga sariling espiritu. Pero paano nyo nililinang ang sarili nyong espiritu? Anong pagkakataon ang ibinibigay nyo sa inyong sarili upang gumising ang kamalayan ng isang espiritu na yan? Sapagkat kung ang inyong mga espiritu ay hindi sanay sa mga bahagi na kaganapan sa bayan din ng espiritu, tulad lamang siya ng isang musmos. Na anong kanyang gagawin? Tulad lamang siya sa isang naglalaro. Na kahit makailang beses mo siyang bihisa ng isang laman, walang pagbabagong magaganap sa kanyang sarili sapagkat hindi gumigising ang kamalayan ng kanyang pagkatao. Wala siyang maiimpok na bahagi na mula sa Diyos sapagkat hindi naman niya doon binuo ang kanyang sarili upang ito'y tipunin. Pero bumubuo siya ng yaman ng sanglibutan at naaangkin niyang kasaganahan dito. Pero hindi mangangahulugan ito rin ang kanyang natitipon sa bayan ng Panginoon. Paano nga ba kayo magtitipon ng yaman ng Diyos? Ano ang dapat ninyong gawin? Paano kayo dapat magsipagsimula? At sa mga nakapagsimula na, paano kayo makakapagpatuloy? Sapagkat hindi naman lahat na nakatagpo ay nakapagpatuloy. Marami sa kalagitnaan ng daan ay tumalikod at bumalik sa dati. Mangangahulugan ba na kayo na rin ay nagtagumpay? Ang tanging nagtatagumpay lamang, aking mga iniibig, ay nagtatapos ng kanyang laro sa buhay na ito. Hindi laro ng buhay at kamatayan, kundi ng pag-aaral at pakikibaka upang siya'y magtagumpay. Tulad ng ginampanan ng isang guro na matupad niya ang kalooban ng Ama, kahit ang kamatayan ay iharap sa kanya. Kayo, lagi kayong haharap sa kamatayan sapagkat hindi nyo ito maiiwasan. Pero hindi mangangahulugan na kayo nagtagumpay sapagkat wala naman kayong binata ayon sa Espiritu. Sapagkat lahat ng pagbabata na ginawa ng tao ay ayon sa laman, anong magiging kabuluhan?
Nasa inyo aking mga iniibig. Sa gitna ng meron kayo rito, ayon sa sanglibutan, makita ninyo ang layunin ng isang espiritu. Na madaig niya ang sanglibutang ito. At paano mo dadaigin ang sanglibutan? Hindi ang sanglibutan sa kanyang kabuuan, kundi ang sarili mong pagkatao. Sapagkat ang pagkatao mo o ayong kasalaman, ito'y bahagi ng sanglibutan. Huwag niyong nasaing pigilin ang buong kapaligiran, aking mga iniibig, sapagkat tunay, ito'y malaking hamon sa inyong pagkatao. Pero iurong niyo muna ang hamon na yan mula sa inyong sarili, upang sa maliit mong pagkatao, dito mamasusukatan ang iyong kakayanan. Kaya mo bang supilin ang sarili mong ako? Kaya mo bang turuan ang sarili mong pagkatao? Kaya mo bang ituro sa iyong sarili ang maging tapat sa Diyos? Ang maging masunurin sa bawat niyang bilin? Ang magkaroon ka ng ikapo o panahon para sa Kanya lagi? Kaya nga, sa panahon ng tao ay naghahandog. Anong iniisip niyang ihandog? Tulad din ng dati. Lahat ng bagay na meron siya, pero hindi niya maihandog ang kanyang sariling pagkatao. Sapagkat hindi niya inaakala ang kanyang pagkatao ay kanyang pag-aari, sapagkat kinain na siya ng sanglibutan, at dumudoon na ang kanyang puso. Ngunit kayo, aking mga iniibig, nakakarinig kayo ng salita ng Diyos, at tunay, inaantig ang inyong mga espiritu. Bawat isa sa inyo ay nakakaunawa na kung ano ang mayroon sa buhay na ito. Inaasahan na higit kayong magiging matalimahin kaysa sa iba. Inaasahan na higit kayong magkakaroon ng mabuting karunungan kaysa dati. Inaasahan na kayo'y magiging higit na tapat sa Diyos. Siyang tunay na Panginoon kaysa sa ibang Panginoon. Nakita niyo ba, aking mga iniibig, ang hinahanap sa isang pagkatao? Ang katapatan. Na kung sinasabi ng kanyang puso siya'y mananampalataya ng Diyos, ang kanyang puso ay nasa Diyos, hindi nasa sanglibutan. Tunay, ipinakilala ang Diyos sa inyo na mabuti, mapagpatawad, mapagbigay, mapagpaumanhin, at lahat ng mabuting katangian, sapagkat siya namang tunay. Kaya nga ang Diyos ay dakila sa kanyang kalagayan, sapagkat lahat ng bagay na mabuti ay nasa Diyos. At ito ang bahaging gusto niyang inyo ring maranasan, na kayo'y bumahagi sa mainam na bagay na meron siya, sa kabutihan, sa kalwalatian, at sa kapayapaan. Pero paano ito magaganap, aking mga iniibig, kung hindi kayo makakaparoon sa kanyang kaharian? Iniisip niyo bang magiging sapat ang inyong nakikita sa sanglibutang ito upang sabihin kayo nandoon na sa kalagayang ninanasa ng Diyos? Hindi. Ito'y inyong talastasing mainam sa inyong mga pagkatao. Sapagkat kung paano sinasabi ng Panginoong kay Nicodemus ang mga salitang iyan, ganyan din itong ibinabahagi sa inyo. Maniniwala ba kayo kung isasalarawan sa inyo ang kaitaasan? Maunawaan ba ninyo kung sasabihin sa inyo na ang inyong mga espiritu ay hindi ganyan ang kaanyuan, kundi siya'y tunay na liwanag at tinatawag siyang ilawan? Maniniwala ba kayo na mula sa ilawan na yan, kayo ay buhay, at taglay-taglay ninyo ang buhay na yan? Maniniwala rin ba kayo, aking mga iniibig, na ang ilaw-ilaw na yan ay buhat sa Diyos, na bahagi ng kanyang hininga na tinawag niyang kanyang wangis? Magiging sapat ba yan upang maunawaan niyo rin at makilala niyo rin ba ang Diyos? Tunay, walang hiwaga sa harapan ng Diyos. Ngunit lahat ng iyan tinatawag ng taong hiwaga sapagkat hindi naman niya inilalagay ang kanyang sarili sa pag-aaral upang matuklasan ang katotohanan. Saliksikin ninyo ang katotohanan, aking mga iniibig, at ito ang magpapalaya sa inyo sa lahat ng uri ng kamangmangan, sa lahat ng uri ng daya na inyong natagpuan.
At bigyan niyo ang inyong sarili ng pagkakataong mabihisan ng katotohanan yan upang kahit kayo sa inyong mga sarili, hindi niyo rin dinadaya ang sarili niyong pagkatao sa maraming bagay na ayon sa hula, ayon sa hinala, at sa dating kaalaman. Sapagkat ganito ang nagiging kalagayan ng bawat isa. Marami siyang alam na karunungan. Marami na siyang natagpuang yaman. Pero hindi niya natatagpuan ang katotohanan sa bawat bagay na yan. Sapagkat hindi niya nauunawaan ang lalim ng katwiran na pinakikilala ng Diyos ayon sa Espiritu. Mga iniibig na mga kapatid, kung sinasabi sa inyo na kayo nakatungtong na sa unang baitang ng isang hagdan ng pag-aaral, narito pa ang isang baitang na dapat niyong tungtungan. Ibigay niyo ito sa inyong sarili, sapagkat ito'y bahagi ng kaalamang dapat niyong matagpuan. Dapat niyong matutunan. Dapat niyong angkinin. Hindi kayo tatawagin nagtatagumpay kung lagi na lamang kayong nasa baba ng hagdan. Kahit kayo, aking mga iniibig, tinuruan din kayo ng sanglibutan na hindi manatili doon sa ibabang kalagayan, kundi binibigyan kayo ng pagkakataong maiangat ang inyong sarili. Ano pat ganun din sa bahagi ng Espiritu. Hindi ninanasa ng Diyos na kayo'y patuloy na maging musmos. Walang alam sa tunay na karunungan. Narito, binubuksan sa inyo ang pag-aaral ayon sa Espiritu. Binibigay sa inyo ang paaralan ng Espiritismo. Binibigay sa inyo unang karunungan na tinatawag niyong medyuminidad upang mula dito magpasimula kayong maglinang ng sarili niyong ako. Sapagkat kung malilinang ninyo ang sarili niyong ako, dito niyo mapapatunayan, aking mga iniibig, ang tinatawag na katotohanan na ninanasa ng Panginoon na patuloy sa inyong banggitin at ibigay, hindi upang marinig, upang inyo ring masaksihan, sapagkat maaari mo siyang makita. Maaari mo siyang matanganan. Maaari mo siyang marinig. Maaari mo siyang malasahan. Ano pat maaari mo siyang maamoy? Ano pat maaari mo siya na ang iyong pagkatao ay makiisa sa Kanya? Itong isang uri ng karanasan mayroon ang bayan ng Panginoon. Ito ang ninanasa na sa inyo ay ibigay. Upang kayo ay hindi manatiling tagapakinig. Upang kayo sa bahagi ng pakikinig ay naitutungtong ninyo ang isa nyo pang paa sa susunod na baitang ng pag-aaral upang mula dito mabuo ninyo ang inyong isang ako na yan na nag-aaral sa pamamagitan ng pag-angkin ng karanasan ayon sa Espiritu. Na ito naman ang magbibigay sa inyo ng panibagong karunungan. Na ito ang tinatawag na kinabukasan. Kaya nga kahit si Apostol Pablo sa kanyang kapanahunan sa gitna ng maraming kaalaman, sa gitna ng maraming pagtuturo o pagbibigay aral sa kanyang kapwa at sa kanyang sarili ng salita ng Diyos, ano ang kanyang sinasabi? Hindi niya inaangkin na naabot na niya. Ngunit binibigyan pa niya ng kanyang sarili ng pagkakataong makarating sa tunay na nilalayo ng Panginoon. Sapagkat ito ang magpapakilala sa tao ng tunay na pananagumpay. Sa buhay na ito, mga iniibig na mga kapatid, buhayin ninyo ang katyagaan sa inyong sarili. Hindi katyagaan para sa sanglibutan, kundi para sa Panginoon. Alalahanin ninyo ang pagtitiis na ginawa ng isang Kristo. Masunod lamang niya ang kalooban ng isang Ama. Ito rin ang sa inyo ay pinakikilala. Alalahanin ninyo, aking mga iniibig, ang kabuhayan ng isang Jesus ay hindi ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu, na maging halimbawa ng bawat pagkatao sa sinumang nagnanasa ng kanyang sarili ay ihandog niya bilang hain sa dambana ng isang Diyos.
Mga iniibig na mga kapatid, ito lamang ang bahagi ko sa inyo. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking iniiwan sa bawat isa. Mula ngayon at magpakailanpaman paalam. Ako ang sa inyo ay naglingkod sa pangalan ng Panginoon Espiritu Santo ng katotohanan. Paalam.